Tawagin niyo po ako sa pangalang Feli. Nais ko lang na ibahagi sa inyo ang nangyari noon sa aking lolo at lola. Ito ay patungkol din sa aswang at naganap ito noong mga nasa dekada 70 dito sa probinsya ng Iloilo. Tawagin na lang natin yung aking lolo at lola sa pangalang Goryo at Potensya. Hindi po ko gaanong maalam sa pagkukwento, kaya't sana ipagpasensyahan na po ninyo. Noong mga panahong yon, medyo marami-rami pa raw yung mga miyembro ng rebelde dito. Ayon kay lolo, medyo bago pa lamang daw kasing naitatag ang isang kilalang grupo ng mga rebelde, kaya't siguro marami pang naengganyo. Marami raw yung mga taga-baryo yung sumali sa grupong iyon. Madalas nga raw nilang iniengganyo si lolo na sumali rin sa kanila. Pero tumatanggi daw itong si lolo. Sinasabi raw nito sa kanila na mas mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya kumpara sa naturang samahan. Wala namang nagawa ang mga taong humihikayat sa kanya kung hindi yung hayaan na lamang ito. Dumaan pa nga yung mga taon at nagkaroon na nga ng 2 anak si lolo. Malapit na nga noon yung buwan ng kapanganakan ni lola at 1 linggo na lang noon ay pista na rin ng aming baryo. Naging abala na rin noon si lolo sa pagtatrabaho sa kanyang bukid na sinasaka. Nang sa gayon ay may panggastos kapag nanganak na nga si lola. Kadalasan raw noon, mag-6 na siyang nakakauwi sa kanilang bahay. Isang dapit hapon, noong naglalakad si lolo at medyo malapit na nga sa kanilang bahay, may nakita siyang grupo ng mga kalalakihan na papalapit sa kanilang tirahan. Agad raw siyang kinabahan. Sa isipin na baka mga rebelde yon at kung ano nga yung kanilang gagawin kay lola. Gawa nun, nagmadali siyang maglakad hanggang sa makarating na nga siya sa may tapat ng kanilang bahay. Pagkarating niya, tinanong raw niya kaagad ang kalalakihang yon kung ano nga bang kanilang kailangan. Noong una ay hindi sumagot yung mga yon. Inilapag na lang daw nila ang sakong kanilang dala na sa duda nga ni lolo ay may mga lamang armas. Walang ano-ano, nagwika nga yung isa sa mga lalaki at sinabi na malapit na raw mga anak si lola. Napakunot nga ng noo si lolo dahil doon at nagtanong kung bakit nga nito nalaman. Napatawa na lang daw yung lalaking yon at muling nagwika. Anya pa, babalik na lang daw siya sa araw ng pista upang makipista roon. Pagkawika nga ng naturang lalaki ay nauna na raw itong umalis. Ang iba namang kasama nito ay tumitig pa kay lolo bago maglakad palayo. Nang iisang lalaki na lang daw yung naiiwan, mabilis daw itong lumapit kay lolo at may kung anong ibinulong. Sinabi raw niya na mag-iingat sila sa naunang lalaki dahil isa raw yung aswang. Tumango naman daw si lolo at nagpasalamat dahil nalaman niyang kababaryo lamang pala niya ito. At bago umalis yung lalaking yon, nagwika pa raw siya na hindi siya papayag nang may kababaryo siyang masasaktan ng mga rebelde. Tumango na lamang daw si lolo roon at tinanaw na lang sila habang papalayo. Habang nakatayo roon, narinig ni Lolo Goryo na umungol daw si lola, kaya mabilis siyang tumakbo papasok sa kanilang bahay. At noon nga nito nalaman na kumikirot daw yung tiyan ni Lola Potensya at naninigas. Napamura na lang din noon si lolo ng pabulong at inisip yung sinabi ng kanilang kababaryong rebelde. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang maghanda dahil baka kung ano nga yung gawin ng aswang na iyon kay lola kapag nagkaroon yun ng pagkakataon. At gawa nun ay naghanda nga siya ng patalim na kanyang magagamit kung sakali. Dumaan ang mga araw at dumating na nga yung araw ng pista sa baryo namin. Umaga pa lang daw ay nakahain na nga sa hapag ang mga handa ni na lolo.
Dahil sa pangamba na baka bumalik nga yung rebeldeng aswang na iyon, nakiusap daw si Lolo sa mga kalalakihang bisita na kung maaari tulungan siyang magbantay sa paligid sa gabing yon. Sinabihan na rin daw niya ang iba nilang kababaryo, pero napagpasyaan daw nilang ilihim ang kung anumang plano nila nang sa gayon ay hindi makahalata ang nasabing aswang. Tama nga noon si Lolo, dahil may bumisita nga sa kanilang mga rebelde. Nasa 10 katao daw yon at meron pang mga armas. Nung una ay normal naman daw, ngunit noong nagsisimula na raw na mag-inuman ang mga yon, ng mga bandang alas 5 ng hapon, kapansin-pansin daw, ang isang rebelde na panay daw yung titig kay Lola. Ilang pagkakataon pang nahuli yun ni Lolo, na parang pinipigilan daw yung kanyang laway sa pagtulo. Hinalala naman niya ang itsura ng lalaki, at ganoon na lang yung kaba ni Lolo noong malaman niyang yun nga ang naunang rebelde na kumausap sa kanya. Huwag ka lang magkakamali, dahil hindi ka na makakalabas ng buhay sa baryong ito. Bulong pa raw ni Lolo Goryo. Dahil unti-unti na ring dumidilim. Unti-unti na rin daw na nagsialisa ng mga tao. Ang natira lamang doon sa bahay nila ay ang mga kalalakihang pinakaiusapan niyang tutulong. At ang mga rebelding parang naghahangad kay Lola. Ang ibang kasamahan kasi nito ay lumipat sa ibang bahay para makikain ulit. Bandang alas 7 daw noon, nang magpaalam daw yung naturang rebelde na lilipat din sa ibang bahay at hahanapin yung kanyang ibang kasama. Makakampante na raw sana noon si Lolo Goryo dahil aalis na nga ito. Ngunit noong makita niyang hindi napigilan ng lalaking yon, ang sandaling pagbabago ng kanyang mukha, doon na nga nakaramdam ng kaba si Lolo. Nang alalayan daw kasi niya yung rebelding yon pababa sa kanilang bahay, napansin daw ni Lolo ang pagtulo ng laway nito. Naging kulubot din daw yung mukha nito at parang sandaling naging nakakatakot. Paiba-iba na rin daw yung boses nito na tila merong nangyayari sa kanya. Pagkababa nga ng rebelde, inilawan pa daw siya ni Lolo ng kanyang debateryang flashlight. Ngunit ganoon na lamang daw yung kanyang gulat dahil naging mabilis daw yung galaw ng lalaki na parang hindi daw yun lasing. Nawala na rin daw yun sa paningin ni Lolo at hindi niya alam kung saan nga ba nagpunta. Muling bumalik si Lolo sa loob ng bahay nila at sinabihan nga niya si Lola na magpahinga na at siya na nga yung bahala. Ngunit nagsimulang mag-alala si Lolo nang sabihin daw ni Lola na nababalisa siya at maging yung sanggol sa kanyang sinapupunan ay tila hindi rin daw mapakali. Sa kadahilan ng iyon, pinagsabihan niya ang mga kasama niya roon na magantabay lang dahil may kakaiba raw na nararamdaman si Lola. Tumango naman yung 4 na lalaking natitira roon at inunti-unti na lang nga raw nila ang kanilang pag-iinom. Lumipas pa yung mahigit kumulang 1 oras noon at nagulat sila nang magsimulang humuni yung kakaibang ibon. Hindi nila matukoy kung ano yon, kaya inihanda nga nila ang kanilang mga sarili. Walang ano-ano, nagreklamo daw si Lola na sobrang sakit daw ng kanyang tiyan at parang pinipilipit daw po yon. Habang nasa ganong sitwasyon si Lola, nakarinig sila ng paghuni sa may silong ng kanilang bahay na parang may kung anong nilalang sa ilalim. Nasabik na sabik. Sa kadahilanang hindi raw yun nawawala, nagpasya nga sina Lolo na bumaba sa kanilang bahay. Dala raw nito noon ang kanyang itak at ang ibang kalalakihan naman ay meron namang kanya-kanyang dalang panlaban sa aswang. Nagdala rin daw sila ng kanilang solo at mga ilaw.
Saktong pagkababa raw nila, naabutan raw nila yung aswang na nakaupo daw sa may silong ng bahay at naglalaway. Sumisinghot daw ito habang nakatingala. Ngunit nang makita ng nilalang sina Lolo na kakababa lamang, nataranta daw yung nilalang na iyon at mabilis na tumakbo patungo sa kapatagan na kakaani pa lang daw ng palay. Dahil doon, nagsigawan daw sina Lolo at kanya-kanya na rin daw silang takbo patungo doon sa may kapatagan. Subalit dahil nais nga nilang mahuli yung naturang aswang, nagpasya raw yung iilan sa kanilang humiwalay ng landas nang sa gayon ay magawa raw nilang palibutan ito. Mabilis daw yung naging galaw ng nilalang, pero binilisan din daw nila Lolo ang pagtakbo hanggang sa marinig nga nila yung iba nilang kasamahan na sumisigaw. At sinasabi kung saan nga ba nagpunta yung aswang na yon. At dahil doon, tumakbo na rin daw sina Lolo para habulin pa lalo yung aswang na yon. Nung lumaon, nagawa daw nilang masukol yung aswang na yon. Nanoy nakayuko at animoy magpapalit daw sana ng anyo. Mabilis raw na nilapitan yun nila Lolo at agad na kinumpronta. Pero dahil aswang yon, muntikan pa sana silang atakihin ito. Mabuti na nga lang daw at sinibat yon ng isa nilang kasama, kaya natigilan daw yon at agad na napasubsob sa lupa. Tinamaan sa kanang balikat yung aswang na yon at tumarak pa raw doon yung sibat ng isang kasama ni Lolo. Ilang minuto pang pinakiramdaman ni na Lolo ang naturang aswang, ngunit hindi na raw ito gumagalaw. Inakala raw nilang lahat na patay na nga talaga yon, kaya't lalapitan sana nila at kakalad ka rin paalis doon. Ngunit mabilis na napabangon yung aswang at umangil daw yon at mabilis na sumugod sa isang lalaking pinakamalapit sa kanya. Sa kadahilan ng yon, pinagtulungan daw yon ng mga kalalakihan. Walang pagdadalawang isip daw nilang pinigilan yung aswang na yon at kanya-kanya na raw sila ng taga sa aswang na yon. Kalaunan, dahil sa ginawa nilang pagtaga roon, ay natumba na raw yon sa lupa at naligo sa kanyang sariling dugo. Kahit na nasa ganong sitwasyon nga yung nilalang, hindi pa rin daw siya tinigilan ng mga tao. Ipinagpatuloy raw nila yung pagtaga sa nilalang na yon, hanggang halos dila na lamang daw niya yung walang latay. Nung lumaon, may isa nga sa kasamahan ni Lolo ang lumapit na merong dalang sibat. Sinabi raw nito sa iba pang naroroon na papadipahin nila yung aswang at itatarak sa bunganga nito yung sibat na iyon. May iilan din daw sa kanila na nagsabi na pati na nga yung mga kamay at paa ng aswang ay tatarakan daw nila ng sibat nang sa gayon ay magmistula raw siyang nakapako sa lupa. Pumayag naman daw si Lolo ng mga sandaling yon at hinawakan daw nila yung aswang at hindi na ito nakapalag. Pagkatapos daw po nun, ay walang pagdadalawang isip na kanilang itinarak sa nakabukas na bunganga ng nilalang ang sibat hanggang sa ito ay lumusot sa mismong batok ng nilalang na iyon. Nagpumilit namang magpumiglas pa yung aswang na talagang matibay daw. Ngunit sa dami ng kanyang tama ay wala na raw itong nagawa. At itinarak na nga nila yung iba pang mga sibat sa kamay at paa ng aswang na iyon. Pagkatapos daw po nilang gawin yung naturang bagay, tinabunan daw nila ng dayami yung katawan ng aswang. May isa pa nga sa kanila ang nagsuwestyon na sunugin na lamang daw yon. Pero baka raw may makahalata sa kanilang ginawa at isumbong pa sila. Hinayaan na lang nga ni Lolo ang naturang nilalang na tinabunan nga nila ng dayami. Maswerte lamang daw sina Lolo dahil malayo sila
sa mismong sentro ng kanilang nayon. Kaya nakatitiyak silang walang ibang mga taong nakakita sa kung ano man yung kanilang ginawa. Kahit kasi pista sa kanilang nayon, hindi raw madalas daanan ng mga tao yung bahagi kung saan nga nila napatay yung aswang na yon, na walang iba nga kundi yung rebelding kanilang naging bisita. Bumalik na lang daw sila noon sa kanilang bahay at ikwinento kay Lola yung nangyari. At dahil sobra na ngang masakit yung tiyan ni Lola noon, napautos na lamang daw siya para tawagin yung hilot sa kanilang lugar. Ang iba namang kaibigan ni Lolo ay nagpasya ng umuwi noong gabing yon. At sa kabutihang palad naman daw noon, ay nairaos nga ni Lola ng maayos ang kanyang panganganak at naging maayos din daw yung lagay ng aking ama. Inilingid naman ni Lolo sa hilot yung mga nangyari, nang sa gayon ay hindi na raw kumalat pa yung nangyari. Ngunit lumipas lamang yung mahigit kumulang 6 na araw. Nangamoy na rin daw yon. Kaya't wala nga silang nagawa kundi ilibing yon ng maayos. Para hindi na nga kumalat pa at madiskubre ng ibang mga tao at gumawa pa ng ingay. Sa mga nakaalam naman daw tungkol sa bangkay, hindi raw nila alam na isang aswang yon. Pero syempre meron na rin pong mga duda. Gayunpaman ay nanahimik naman daw yung karamihan sa mga tao. At dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. At maraming salamat po. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Daniel. Nakatira dito sa Antique. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari pa dito rin mismo sa aking kinalakihang lugar. Bata pa lamang ako ay mahilig na talaga ako sa mga kababalaghan, kung kaya't kahit na mga sa telebisyon, pati na rin sa radyo at maging sa dyaryo ay mga kababalaghan patungkol sa mga aswang, yung palagi kong pinagkakaabalahan. Hindi ko nga lang alam kung bakit yon yung nakahiligan ko. Maski nga kapag nagkukwentuhan yung mga matatanda patungkol sa mga aswang, ay hindi talaga pwedeng hindi ako makinig sa mga kwentuhan ng mga ito. Magmula nga nang marinig ko yung mga kwento sa channel ninyo, nakahiligan ko na ring makinig sa iba pang mga narrator. Hanggang sa naengganyo po akong ibahagi sa inyo yung aking sariling naranasan. Bale, naganap po yung pangyayaring ito, dekada 90. At ng mga panahon na iyon, hindi pa namin alam na nagdadalang tao na pala yung kapatid ko na tawagin po nating Ate Ami. Nalaman na lamang namin yon dahil sa palagi na po itong kumakain ng maaasim at palagi itong naghahanap ng balot. Samantalang sa pagkakaalam ko ay hindi naman siya mahilig kumain nun. Nagalit naman yung aking ama nang malaman niyang nagdadalang tao nga yung kapatid ko, dahil sa pinapaaral niya itong mabuti at lahat ng gusto ni ate ay binibigay ng aking ama sa abot ng kanyang makakaya. Subalit binigo lamang siya ng aking kapatid. Kaya naman ora mismo, pinatigil niya sa kanyang pag-aaral si ate at pinanatili na lamang niya ito sa bahay. Nagkaroon naman ng munting sari-sari store yung kapatid ko dahil kahit papaano tinutulungan siya ni nanay na makapag-umpisa. Hindi naman siya pinanagutan ng kanyang nobyo. Yun po yung nakakalungkot. Sa halip ay tumakas po yun at nagtungo sa Maynila. At hinayaan na ngang mag-isang hinarap ni ate yung kanyang dinadala. Naawa ko noon kay ate, kaya kahit papaano palihim ko siyang inaabutan ng pera kapag sumasahod na ako sa trabaho. Isang araw ay binigyan ko nga po ito. Maraming salamat dito, Daniela. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kung wala kayo ni nanay. Wika pa sa akin ng ate ko noon. Ano ka ba naman, ate? Sino pa ba yung magtutulungan kundi tayo-tayo lang ding magpapamilya? Anya ko naman sa kanya. Basta maraming salamat.
Salamat dito sa perang binigay mo. Muli pa niyang pagpapasalamat na parang maluha-luha pa. Pinayuhan ko naman siya. Nalakasan lamang ang kanyang loob para sa kanilang dalawa ng magiging pamangkin ko. Lahat naman kako ng tao nagkakamali. Pasasaan ba? At mapapatawad rin siya ni tatay balang araw. Lalo na kapag nakita na nito yung pamangkin ko. Tiyak po yun. Paniguradong lalambot yung puso ng aming ama kapag makita na nito yung kanyang apo. Tumangu-tango lamang yung ate ko at muli nang pumasok sa kanyang tindahan. Lumipas po yung mga araw. Napapansin kong palagi nang pumupunta sa bahay namin si Tita Rosa. Kapatid po siya ng aking ama at dati siyang naninirahan sa Capiz kasama ang kanyang asawa na taga roon. Kaya lang naman bumalik sa lugar namin si Tita Rosa dahil sa naghiwalay silang mag-asawa sa hindi malamang dahilan. Ayaw kasing sabihin ng tiyahin ko yung buong pangyayari kung bakit nga ba sila naghiwalay ng kanyang asawa. Kapag naman kasi tinatanong siya ni tatay, tanging katahimikan lamang ang kanyang tinutugon. Kung kaya't hindi naglaon, hinayaan na lamang siya ng tatay ko at hindi na kinukulit pa tungkol doon. Ang sabi kasi ng aking ama, baka kaya raw ayaw pang sabihin ni Tita Rosa kung ano nga ba yung dahilan ng paghihiwalay nilang mag-asawa. Ay baka hindi pa ito handa na ibunyag na talaga kung ano nga ba yung dahilan. Hintayin lang daw namin at paniguradong magkukusa naman daw ito na magsasalita tungkol doon. Dahil baka hanggang ngayon daw ay patuloy pa ring nasasaktan yung tiyahin kong ito sa paghihiwalay nila ng kanyang asawa. Wag na lang daw naming pilitin pa. Isang araw, naabutan kong nasa harapan ng tindahan na naman yung Tita Rosa. Magiliw na nakikipagkwentuhan sa ate ko. Kaya nga lang habang nagkukwentuhan silang dalawa, napapansin ko si Tita na titig ng titig sa tiyan ng ate ko na para bang panay rin yung paglunok niya ng kanyang laway. Kakaiba ang kanyang mga pinupukol na tingin sa kapatid ko. Hindi ko na lamang pinansin yon masyado sa pag-aakala na baka ganun lang talaga si Tita Rosa. Hanggang sa isang gabi, habang nagpapahinga na ako, nakarinig ako ng mahihinang katok sa may pintuan ng kwarto. Napabalikwas ako ng bangon at agad na binuksan yung pintuan. Pagkabukas ko, bumungad sa akin yung kapatid kong hindi maipinta ang pagmumukha. Ate, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Meron bang masakit sa'yo? Magkakasunod ko pa pong tanong sa kanya dahil kaagad po akong nag-alala. Sa mahinang boses ay sinabi po nito sa akin na masakit raw yung kanyang tiyan, na parang may kung anong pumipilipit sa loob. Nataranta naman akong lumapit sa kanya at inalalayan ko nga po ito papunta sa may sala. Sakto rin naman po yon na lumabas rin yung nanay ko sa kanyang silid. Nang maglakad na nga kami papunta sa may sala, agaran niya akong tinanong kung ano nga ba yung nangyari sa kapatid ko. Sinabi ko naman kay nanay na sumasakit daw yung tiyan ni ate. Ganon ba? O siya, dali. Alalayan mo siya papunta sa upuan. Wika pa ni nanay at dali-dali ngang nagtungo sa may kusina. Pagkabalik niya ay meron na po itong bitbit na isang basong maligamgam na tubig. Kaagad po niyang binigayon kay ate. At sinabihan nitong inumin niya yung tubig na yon. May nakahalo daw na luya, yung mainit-init na tubig, sakaling kumalma yung pananakit ng kanyang tiyan. Ano ba kasi yung nakain mo kanina at sumakit yung tiyan mo? Meron ka bang nakain kakaiba? O kaya nagpahamog ka ba sa labas kanina? Tanong pa ng aking ina. Hindi naman po, Nay.
Hindi ko nga po alam kung bakit bigla na lamang sumakit itong tiyan ko ng ganito eh. Hindi ko nga po alam kung bakit bigla na lang sumakit yung tiyan ko ng ganito eh. Tugon pa po niya sa aming mag-ina habang nilalagyan ng langis yung kanyang sikmura. Dapat nag-iingat ka sa lahat ng kinakain mo, anak. Alam mo namang buntis ka. Baka mamaya mapano pa kayong dalawa ng apo ko. Wika pa ng aking ina sa mahinahong boses. Tipid namang umiti si ate at nagpasalamat na lamang kay nanay. O siya, sige. Sabihin mo sa akin kapag masakit pa rin yung tiyan mo ha. Wika pa ng nanay ko. Opo nay. Huwag na po kayong mag-alala. Maya-maya lang magiging maayos na po ako. Magpahinga na po kayo sa silid ninyo. Wika naman ni ate. Mamaya na. Papakiramdaman muna natin kung huhupa na ba yung pananakit ng tiyan mo. Dagdag pang wika ng nanay ko. Maya-maya pa habang nagpapalipas kami ng oras, unti-unti akong nakakarinig ng mahihinang kaluskos sa may taas ng aming bubong. Ang buong akala ko ay pusa lamang yon. Dahil madalas rin po yung mangyari. Kung kaya tinayaan ko na lang muna yon. Subalit habang tumatagal, ay pakiramdam ko para bang bubutasin na yata ng kung anumang hayop yung nasa itaas. Para na kasing nagpupumilit na yung makapasok sa loob ng bahay. At pilit na tinutuklap yung aming bubungan. Nay, naririnig mo ba yung ingay ng mga kaluskos sa bubungan? Grabe naman. Parang tutuklapin na yung bubong natin ah. Tanong ko pa noon kay nanay. Napansin kong sandaling tumahimik yung aking ina. At maiging pinapakinggan at pinapakiramdaman yung ingay sa itaas ng bubong. Nang sa walang ano-ano, bigla na lamang kaming nakarinig ng mahihinang huni. Nang parang ibon na nagpapaikot-ikot lamang sa labas ng bahay namin. Kinikilabutan na rin po ako noon at nakakalanghap na rin kami ng amoy tsangaw. Yung mabahong insekto na sinasabi nila na kapag naaamoy mo raw ay baka merong aswang sa paligid. Hindi magandang senyalis to. Wika pa ng nanay ko. Kapwa nagulat kaming tatlo nang biglang magsalita yung tatay ko nang makalabas na rin ito sa kanilang silid. Hindi nga magandang senyalis yan. Wika pa nito na pinasigondahan niya yung sinabi ng nanay ko. Ano pong ibig sabihin ninyo, tay? Tanong ko noon sa aking ama. Alam ko yung amoy na yan. Muling sambit pa nito. Yung nasa taas ng bubungan, malamang hindi yan normal na hayop. Sambit pa ulit ng tatay ko. Hindi ko maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng aking ama. Hanggang maya-maya pa ay bigla na lamang kaming nakarinig ng paghagok ng baboy sa may pintuan ng bahay. Nagtataka naman ako dahil wala naman kaming alagang baboy. Kaya paanong nagkaroon ng baboy sa loob ng bakura namin? Isa pa, sigurado ako na nakasara naman yung kawayang bakod namin sa may bakuran. Kaya ni isa mang hayop ay walang makakapasok. Nagagalit kasi yung nanay ko kapag mayroong pusa o aso na nakakapasok sa loob ng bakura namin. Gawa ng bukod sa merong mga suka kapag umaga at meron ding mga tae ng aso sa may gilid ng bahay, ay binubungkal pa ng mga ito yung mga pananim ng nanay ko na gulay. Kaya nga medyo mataas talaga yung bakod namin eh. Dahil nga sa hagok ng baboy na narinig ko, agara na nga akong nagmadaling sumilip sa may siwang ng bintanang nasa tabi ko. Marahan ko po yung binuksan ng bahagya. Pagkatapos ay sumilip ako sa may labas ng bahay. Nung klaro ko nang natatanaw yung pintuan ng bahay namin. Dahil kita po mula doon yung nasa labas ng pinto. Nakita ko po si Tita Rosa. Nakatayo ito sa pintuan ng bahay at para bang nagkukutkot sa pintuan. Imbis na ako matok. Nagulat naman ako
Nang bigla po itong lumingon sa akin at para bang nakita nito ako. Kinilabutan ako bigla sa kadahilan ng pulang-pula ang kanyang mga mata at nagbabaga po sa dilim. Nakabuhagag pa yung buhok ni tita na sa tingin ko ay nagtataasan. At para po itong hayop dahil sa walang humpay yung pagtulo ng kanyang mga laway. Kaagad nga po akong napabulalas kay nanay na nasa labas nga ng bahay yung tiyahin ko. Buksan niya kako dahil parang merong sakit yung tiyahin ko. Siyempre, tiyahin ko po yun. Kaya nagdadalawang isip pa rin po ako at hindi ko pa rin pinaniwalaan yung aking mga duda. Subalit gano'n na lamang yung gulat ko nang sa isang kurap ng mga mata ko ay wala na sa kanyang kinatatayuan yung tiyahin ko. Bagkus ay natanaw ko na nga po sa labas ng bahay ang isang dambuhalang baboy na pilit na binabangga yung pintuan ng bahay namin. Nay, sandali. Huwag po ninyong buksan. Hindi ito yung tita ko na nasa labas. Sigaw ko pa upang mapigilan na buksan ni nanay yung pintuan. Kaagad namang napatingin sa akin yung aking ina at nagwikang ano ba raw yung pinagsasabi ko. Akmang sasagot na nga sana ako nang bigla na lamang nagsalita yung tatay ko at nagsabi na aswang raw yung nasa labas ng bahay at hindi yung tiyahin ko. Marahil ay nilinlang lamang yung mga mata ko noong aswang na yon. Kung kaya't ang unang tingin ko rito ay si Tita Rosa. Kaagad namang kinuha ni tatay yung buntot ng pagi na nakasabit sa may pintuan ng kanilang silid. At walang pasabi, mabilis po niyang binuksan yung pintuan. At tuloy-tuloy na po yun. Hinambalos po niya ng buntot ng pagi yung hayop na nasa labas. Narinig ko po talaga yung malakas na pag-angil ng nilalang habang ginagawa yun ni tatay. Marahil ay nabigla rin po yon at hindi naramdaman yung aking ama. Kung kaya't walang kahirap-hirap po na nahuli ito ng aking ama at hindi tinigilan ng paghambalos ng buntot ng pagi. Pero ikinagulat po namin nang sa maya-maya pa bigla na lamang po naming narinig yung boses ni Tita Rosa. Sigaw po ito ng sigaw. At nagmamakaawang itigil na raw ni tatay ang kanyang ginagawa. Kaya dali-dali nga po kaming tumakbo palabas doon sa pintuan. At gano'n na lamang yung gulat namin, pati na rin ang tatay ko. Nung tumambad po sa amin yung tiyahin ko na lupaypay na po sa lupa at walang kahit anong saplot. Ang sabi ng tatay ko, bigla na lang daw nagbalik sa anyong tao. Kaya natigilan nga yung tatay ko at natulala. Bago po ito nakapagsalita. Ikaw yung aswang na gustong bumiktima sa apo ko. Totoo ba to, Rosa? Bulalas pang tanong ng aking ama. Talagang gulat na gulat yung tatay ko. Hindi naman makatingin yung tiyahin ko habang patuloy pa rin yung pagmamakaawa at humihingi ng tawad. Samantalang yung aking ama naman ay napapamura na lamang at sinabihan ng kanyang kapatid ng, hayop ka, ikaw pala. Lumayas ka rito ah. Lumayas ka sa lugar na ito. Wag na wag ka nang magpapakita sa aking animal ka. Sarili mong apo at pamangkin, gaganyanin mo. Nakuha mo ba yan sa kapis? Ito ba yung dahilan ng paghihiwalay ninyo? Pinahawaan ka ng asawa mo, no? Sabi pa noon ng tatay ko. At ang sabi nito, kapag hindi para umalis sa kanyang harapan si tita, baka mapatay raw niya ito. Galit na galit po noon yung aking ama. Kaya nga dali-dali po akong kumuha ng kumot at ginamit ko po yung pangtakip sa katawan ni tita. Tinulungan ko pa nga po itong makatayo kahit natatakot rin ako eh. Dahil kahit ano pa, tiyahin ko pa rin po yon. Dali-dali naman po itong nakatayo. Paika-ika po itong naglakad palayo sa bahay namin. Samantalang kami nila nanay, pati na rin yung ate Ami ko,
ay nakatayo lang po doon habang tinitignan siyang naglalakad palayo at hindi pa rin makapaniwala sa aming mga nalaman. Noong mawala na nga sa paningin namin si Tita Rosa, tsaka pa lamang binalingan ng tatay ko yung kapatid ko ng tingin at tinanong kung okay lang ba ito. At napaiyak naman po si ate. Dahil simula nang malaman ni tatay na nabuntis po ito, hindi na po nito kinakausap yung ate ko. Kahit isang salita po, wala pong sinasabi si tatay kay ate. Talagang hindi niya kinakausap. Na parang hindi lang niya nakikita o naririnig yung ate ko. Simula po noon, naging mabuti na po ulit yung pagsasamahan ni ate at ni tatay. Yung Tita Rosa ko naman po, umalis nga po sa lugar namin. Ayon naman po sa nakalap na balita ng nanay ko, bumalik raw po ito sa Capiz. Dahil sa bali-balita na pinahawaan nga pala ito ng kanyang asawa. Kaya raw siya bumalik sa lugar namin dahil hindi niya kinakaya yung pagkatao ng kanyang asawa. Ang problema nga lang ay tuluyan na po siyang nahawaan. Nakakalungkot man po ay wala rin kaming magagawa. Galit rin po yung tatay ko noon sa ginawa ni tita. Hanggang sa maayos naman pong nakapanganak yung ate ko sa kauna-unahang apo ng mga magulang ko. Matapos pong manganak ng kapatid ko, nagpatuloy po ito sa kanyang pag-aaral. Samantalang yung mga magulang ko naman ay nagsasalitan sa pag-aalaga ng kanilang apo. Siyempre, tumutulong rin po ako. Sa ngayon po, nasa maayos naman na kalagayan kaming lahat. At hindi pa rin po bumabalik sa lugar namin si tita. Niwala na rin kaming balita kung ano na nga bang nangyari sa kanya. Gayunpaman, sana'y nasa maayos pa rin siyang kalagayan sa kabila ng kanyang pagkatao. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat sa inyong lahat. Isa po ako sa laging nag-aabang ng mga bagong kwento dito sa inyong channel. Kung kaya't naengganyo rin po akong ibahagi sa inyo yung aking karanasan tungkol sa tinatawag ng karamihan na aswang. Ako nga po pala si Badong. Nakatira dito sa Mindanao sa Bukidnon. Naganap yung pangyayaring ito sa isang liblib na lugar sa lalawigan ng Claver. Dekada 80 ng mga panahong nangyari ito. At nasa 19 pa lamang ako. Dahil sa aalis yung aking ama papuntang ibang bansa, kung kaya't inaya po niya kaming magbakasyon sa kanilang probinsya. May tuturing ko pong liblib na ang lugar na pinuntahan namin dahil sa malayo po ito sa syudad at napalilibutan yung baryo na ito ng mga nagtataasang puno at mga talahiban. Hindi na rin nakakapasok yung mga habal-habal na motor papunta sa bahay ng mga magulang ni tatay. Kaya naman nilakad na po namin yung pagkahaba-habang daanan na animoy wala ng katapusan. Ilan lang rin yung bahay na aming nadaanan at dadalawa lamang yung kakasya sa baku-bakong kalsada. Tay, dito ba talaga nakatira sina lola at lolo? Tanong ko pa sa aking ama. Oo anak, sa unahan pa. Doon nakatira si lolo at lola mo. Kaunting lakad na lamang at darating na tayo. Wika pa ng aking ama. Parang nakakatakot naman po kasi yung lugar na ito. Halos napakalayo na sa bungad ng baryo. Wika ko pa at nilibot yung paningin ko sa paligid. Sinabi naman ng aking ama na matagal na niyang gustong ilipat ng tirahan ang kanyang mga magulang. Ang nais daw sana niya ay sa may bungad na lamang ng baryo para hindi na masyadong malayo pa yung tirahan ng kanyang mga magulang. Kaso ayaw daw ng mga ito dahil nasanay na raw sila sa kanilang lugar. Kung kaya't hayaan na lamang sila roon. Dumalaw na lamang daw yung kanilang mga anak na nais dumalaw. Matapos sabihin yun ng aking ama, tsaka ko pa lamang napagtantong marahil ay hindi sanay yung mga magulang ni tatay sa mataong lugar. Meron kasing mga ganon eh.
na kapag matagal nang sa liblib na lugar naninirahan, ayaw na ng mga itong manirahan sa mga matataong lugar. Dahil sa ayaw nila ng maingay, mas gusto pa nilang walang kapitbahay basta tahimik lamang ang kanilang buhay. Hindi naman nagtagal, natanaw na rin namin yung bahay ng mga magulang ni tatay. At nang makarating na nga kami, masaya naman kaming sinalubong ng mga magulang nito. At doon nga po muna kami nanatili. Sa paglipas po ng mga araw, na nandoon kami sa bahay ng mga magulang ng tatay ko, masaya naman po kami. Kabaliktaran sa naisip ko nung una, na akala ko'y mabuburyo lamang ako sa loob ng bahay dahil sa malayo nga sa kabiasnan at napansin kong tatatlo lamang silang magkakapit-bahay. Isang araw, kasalukuyang nangunguha kami ng mga buko ng mga pinsan kong sina Jonard at Doming doon sa bukid. Nang may napansin akong matandang lalaki na may bitbit na kahoy na nakabugkos at mukhang panggatong. Nakita kong sandali po itong huminto at tinignan kaming magpipinsan. Kaya naman, napatingin na rin nga po ako sa matanda. "Pinsan, huwag mong tignan yung matandang yan." Pabulong wika pa po sa akin ni Jonard. Tumingin naman ako sa pinsan ko at nagtanong kung bakit hindi ko pwedeng tignan yung matanda. Maselan ba ito? Nagagalit ba yung matanda kapag tinitignan? Tanong ko pa. Si Mang Julio yung matandang yan na naninirahan sa paanan ng bundok. Matagal ng bantog na aswang yan. Kaya't medyo iniiwasan niya ng mga tao. Pagpapaliwanag pa po ng pinsan ko. Talaga? Bulalas ko pang tanong at saglit na napatingin sa matanda. Nanatiling nakatayo lamang yon sa hindi kalayuan at masama yung pagkakatitig sa akin. Napansin ko ring bumubuka-buka yung kanyang bibig na parang merong sinasabi. "Mang Julio, ano pong tinitignan ninyo? Yari kayo kay Lolo Jose kapag may mangyaring hindi maganda dito sa pinsan ko ah." Sigaw pa nga po ni Doming noon. "Lokong matanda yun ah. Mukhang may balak pa yata sa pinsan natin." Wika naman ni Jonard. Ang sabi pa nga ni Doming, nakita raw niya ang ginagawang pagbuka-buka ng bibig ng matanda. Na mukhang meron talaga itong binabalak na hindi maganda. Bago umalis yung matanda, ay tinapunan muna kami nito ng masamang tingin. Tapos ay naglakad na po palayo, pasan-pasan yung kahoy na panggatong. At nang mawala na sa paningin namin yung matanda, binalingan ako ni Jonard at nagsabing, "Uwi na tayo pinsan, medyo hindi maganda yung pakiramdam ko sa matandang yon eh." Wika po nito sabay kinuha yung mga buko at yung lalagyan. Napansin kong parang nag-aalala sa akin yung mga pinsan ko. Kaya naman hindi na lamang ako nagtanong pa at sumunod na lamang ako sa kanilang dalawa. Nang maglakad na nga kami pauwi, panay yung pagmumura ni Doming at parang hindi ito mapalagay. Panay sabi rin po nito na mukhang mapapagalitan sila ni Doming, ni Lolo Jose. Gutom na naman yata yung aswang na lintik. Kaya kahit sa katanghaliang tapat, lakas loob na lumalabas ng bahay. Wika pa ni Doming. Narinig ko pang nagsabi si Doming na himala nga raw at lumabas yung matanda kahit tanghali. Dahil hindi raw nila ito nakikitang lumalabas ng kanyang bakuran sa tuwing napapadaan sila doon. Dahil kapag mga ganong oras daw, nasa loob lang daw ito ng bahay madalas at nakatanaw lamang sa kanilang bintana. Pero ngayon, sa katanghaliang tapat, abay napakalakas ng loob. Wika pa nga po ng mga pinsan ko. Sinabi ko naman sa kanila na baka naubusan lamang ng panggatong yung matanda. Kaya lumabas na ito ng bahay kahit tanghali. Hindi pinsan eh. Ni minsan hindi nga namin nakitang lumabas yung lalaking yan eh. Gabi lang yan lumalabas. Yung asawa lang nitong si Aling Dolores noon,
Yung palagi naming nakitang lumalabas ng kanilang bahay. Segundang wika pa ni Jonard. Dahil sa hindi ako makasabay sa kanilang pinag-uusapan, at isa pa ay kahit anong sabi ko ay hindi naman sila sumasang-ayon. Pinili ko na lamang na manahimik at pinakinggan na lamang ang kanilang usapan tungkol sa matandang si Mang Julio. Sa paglipas nga ng ilang minutong lakaran ay nakarating na rin kami sa bahay. Kaagad na ikwinento ni na Jonard at Doming kay Lolo Jose yung tungkol sa matanda. Habang tinitignan ko sila ay nagtataka ako dahil sa maging si Lolo Jose ay galit na galit rin sa matanda. Wag lang talagang makalapit-lapit dito yung aswang na yon. At hindi ko titigilang hambalusin ang buntot ng pagi hanggat hindi ko mapuruhan at mapatay yung aswang na yan. Galit pang wika ni Lolo Jose. Sa isip ko noon, mukhang totoo nga talaga. Yung mga sinabi ni Doming at Jonard na aswang nga talaga yung matandang si Mang Julio. Noong sumapit na nga po yung mga 6:00 ng gabi, sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang sumama yung pakiramdam ko. Sumakit po yung ulo ko na parang mabibiyak. Pakiramdam ko rin ay masusuka ko anumang sandali. Tinanong naman ako ni tatay kung ano nga bang nangyari sa akin at bakit namumutla umano ako. Hindi ko po alam, tay. Siguro napagod lang po ako. Magpapahinga na muna ako sa silid. Wika ko naman sa aking ama. Hinawakan naman ni Nana yung noo ko at agad na inalis niya ang kanyang kamay na para bang nagulat at nagwika na, "Nilalagnat ka, anak. Sige na, magpahinga ka muna sa kwarto. At dadala na lamang kita ng gamot roon." Utos pa nga po nito sa akin. Tumango naman ako at naglakad na papasok sa loob ng kwarto. At makalipas lamang yung ilang minuto na nahiga ako ay tuluyan naman po akong nakatulog. Pero noong maghahating gabi na ay bigla na lamang akong napabalikwas nang bangon sa kadahilanang nakarinig ako ng malakas na kalabugan sa taas ng aming bubong. Para yung mga pusang naghahabulan sa taas ng bubungan. Ngunit yung ipinagtataka ko ay ang lakas po ng mga yabag na naririnig ko na para bang mga paa ng tao ang nakaapak sa aming bubungan. Gawa ng sa bawat tapak ng nasa itaas ay lumulundo po yung yero. Maya-maya pa ay narinig ko ring nagkakagulo na sa labas ng kwarto. Kaya't kahit na napakasama ng pakiramdam ko, marahan po akong tumayo at naglakad na palabas ng silid. "Nay, ano po bang nangyayari?" Tanong ko pa sa nanay ko nang madatnan ko nga po sila sa sala. "Wala, anak. Bakit lumabas ka pa ng kwarto mo? Dapat nagpapahinga ka lang sa kwarto mo. Sige na, bumalik ka na roon." Wika pa ng nanay ko. Sasagot na sana ako sa aking ina nang makarinig kami ng malakas na paghagok sa labas ng bahay. Kasunod po noon ay yung malakas na pagbangga ng dingding ng kung anumang hayop na nasa labas. Ang nasa isip ko pa nga po noon ay kalabaw yung bumabangga sa dingding ng bahay. Dahil talagang may kalakasan po yung pagbangga sa labas. Narinig kong nagmumura na si Lolo Jose at nakita kong pumunta po ito sa kusina. At pagkabalik nito ay meron na po itong bitbit na itak. Tapos ay pinahiran po niya yon ng abo. Naloko na. Mukhang hindi na yata napigilan ng aswang yung kalam ng sikmura. At talagang lakas loob ng sumugo dito sa bahay. Wika pa ni Lolo. "Lo, ano pong gagawin ninyo?" Pag-aalalang tanong ko nang makita ko siyang naglalakad na papalapit sa pintuan. "Tay, sandali. Sasama ko." Ang sabi naman ng aking ama at nagmamadali na po itong lumapit kay Lolo. Nakita kong inabutan siya ni Lolo Jose ng isa pang itak. At nagsabi itong, "Kahit anong mangyari, huwag kang mag-aalinlangang tagain yung aswang na makikita natin sa labas ng bahay. Dahil natitiyak ko na yung anak mo yung kanyang pakay
Kaya nilalagnat yung anak mo ngayon. Uwi ka pa ni Lolo Jose. Tumango naman yung tatay ko. At agad na rin sumunod kay Lolo. Noong binuksan pa ni Lolo yung pintuan, hindi na nga nakaligtas sa paningin ko yung isang napakalaking baboy sa may labas ng bahay. Nabatid ko pong hindi normal na baboy sa unang tingin pa lamang. Sa kadahilanang nakita kong namumula ang mga mata nito. Naanimoy nagbabaga at walang patid yung pagtulo ng kanyang laway sa lupa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lolo at nakita kong mabilis po niyang hinataw ng itak yung nilalang na nasa labas ng bahay. Siyempre, mabilis naman pong kumaripas yung nilalang na nag-iwan po ng napakabahong amoy. Hindi po sa tinamaan ni Lolo siyempre. Dahil bago pa man siya magawang tagay ni Lolo, ay mabilis na po itong nakatakbo. Isarado niyo ang pintuan. Sigaw po ni tatay bago tumakbo. Pasunod kay Lolo Jose. Kagad namang isinara ni Lola yung pintuan. Tsaka mabilis nang lumapit sa amin. Mula sa loob ng bahay, naririnig ko yung kalabugan at mga pag-angil ng nilalang sa labas ng bahay. Lumalagabog po yun na para bang likuran ng taong binato ng napakalakas. Tapos kasunod po nun ay yung malakas na pag-angil ng nilalang. Sigaw na po sila ng sigaw sa labas ng bahay. Naririnig ko pong mura rin ng mura yung tatay ko. At hindi ko maintindihan yung mga sinasabi. Hanggang sa maya-maya pa ay natahimik po yung buong paligid. Ilang minuto pa yung lumipas. Kumatok po ng pintuan si Lolo Jose at nagsabing pagbuksan umano sila ng tatay ko. Pagkabukas po ni nanay ay bumungad po sa amin yung kamay ni Lolo Jose at ni tatay na meron pong mga likidong kulay pula. Nakaramdam ako ng takot nang makita ko yon. Naanimoy duguan po yung mga ito. Pero kaagad namang nagpaliwanag yung tatay ko na hindi raw sa kanila yung dugong nasa kanilang kamay. Dugo raw yun ng aswang na pinagtulungan nilang tagain. Noong isasara na po ni nanay yung pintuan, agaran pong bumungad yung dalawa kong pinsan at pati na rin yung mga magulang ng mga ito. Meron po silang bitbit na mga armas at nagtanong kung ano nga bang nangyayari dahil narinig daw nila yung mga sigawan. Sinabi naman ni Lolo na huli na sila dahil tiyak na aabutan na kinabukasan yung aswang na baka wala ng buhay. Nagsabi naman yung tsuhin ko na noong marinig nila yung malakas na sigaw ni Lolo, agaran daw silang lumabas ng bahay. Pero medyo may kalayuan pa po kasi yung kanika nilang mga bahay. Kung kaya't medyo natagalan pa po silang makarating sa bahay ni Lolo. Huwag na kayong mag-alala. Abangan na lamang natin bukas kung sino yung kababaryo natin na babalitaang patay na. Uwi ka pa ni Lolo. At kinabukasan nga po, Sir Dan, nabalitaan na lang naming namatay na umano si Mang Julio. At kinuha na ng mga kaanak ng asawa nito yung kanyang bangkay. Tapos sinilibing umano yung bangkay ng matanda na hindi rin namin alam kung bakit nagmamadali silang kunin yon. Napailing na lamang si Lolo Jose at napasabing kahit kailan talaga yung mga aswang, gawan mo man ng kabutihan ay gaagawan ka pa rin ng masama. Hindi na raw dapat kami makonsensya pa dahil sa ang totoo pala, hindi na ginagambala at palaging sinusugod ng mga tao yung mag-asawang si Mang Julio na nakatira sa may paanan ng bundok. Dahil yung lolo ko raw mismo yung nakiusap sa mga kababaryo nila na wag nang gambalain pa yung mag-asawa. Kaya raw sinusuklian naman ito ni Mang Julio ng hindi rin paggambala sa lahat ng mga kamag-anak ni Lolo Jose. Pero yung problema, nung dumating po kami roon, mukhang nakursunadahan po talaga ako ni Mang Julio. Kaya nga talagang nagalit si Lolo Jose dahil hindi ito sumusunod sa kanilang kasunduan. Nananahimik naman na po yung mga ito dahil malaking pabor na nga yung ginawa ni Lolo sa kanila dahil yung lolo ko po mismo yung nakiusap sa mga kababaryo nila. Nahayaan na lamang yung mag-asawa.
Pero mukhang wala ngang isang salita si Julio. Napakiramdam talaga ni Lolo Jose. Trinaydor po siya ng mag-asawa. Yung sabi naman ni Lolo, kaya raw siguro nagmabadaling kinuha nila yung bangkay, ay baka para magawan pa nila ng paraan na maisalin yung pagkaswang sa loob ng katawan ng matandang si Julio. Gayunpaman, hindi na rin po namin nalaman pa yung tungkol doon. Kaya dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito. Magandang araw sa inyo. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Jonas. Nakatira dito sa parte ng Maynila. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa naranasan ko kasama yung mga kaibigan ko noong dekada 80 sa liblib na lugar ng Capiz. Nang mga panahon po na ito, nakaugalian na rin namin na magkakaibigan na tuwing araw ng Sabado at Linggo ay umakyat kami ng mga bundok para mangaso. Ito lang po kasi yung araw na libre kami dahil sa araw naman ng Lunes hanggang Biyernes ay meron po kaming kanya-kanyang mga trabaho. Kaya naman yun lamang yung araw na nilalaan naming magkakaibigan para magkakasama kaming mga ngaso. Ito po ay noong nasa probinsya pa po ako ng Capiz. Taga doon din po itong mga kaibigang tinutukoy ko. Isang pagkakataon, madilim pa lamang ang kalangitan. Pinuntahan ako ni Makoy sa bahay namin at sinabihan po nito ako na agad umano kaming umakyat ng bundok para mahaba-haba yung oras namin sa pangangaso. Napakaaga pa, inaantok pa nga ako eh. Sabi ko pa sa kanya dahil kakagising ko lang din ng mga oras na yon. Kaya nga sinabi ko sa'yo na agahan natin, di ba? Para pagdating natin doon sa bundok ay hindi pa masyadong mainit. Isa pa, para naman mahaba-haba yung oras natin sa pangangaso. Tugon naman ito. Siya nga pala, sinabihan ko na rin si Paring Jun at pati si Paring Marlo na agahan nating umalis ngayon. Dagdag pang sabi ni Makoy. Oy, ano daw sabi nila? Tanong ko naman habang inaayos na ang aking mga kagamitan sa pangangaso. Ayun, okay naman daw sa kanila. Magkita-kita na lang daw tayo sa may bukana ng baryo. Wika pa ni Makoy. Pinadala pa nga nito ako ng bigas sa tubig inumin dahil baka abutin daw kami ng gabi doon sa bundok. Ang plano raw kasi nilang tatlo, doon na kami sa bundok matulog at kinabukasan na lamang uuwi. Para naman makapunta pa kami sa unahan pang bahagi at baka mas marami pa kaming hayop na mahuli doon. Kung sakali man, ito pa lang yung unang pagkakataon noon na sa bundok kami matutulog na magkakaibigan. Kaya naman nakaramdam ako ng kaunting pag-aalangan. Baka kasi may hindi magandang mangyari sa amin. Isa pa ay hindi namin kabisado yung bundok na aming pupuntahan. Wala yan. Huwag ka nang mag-alangan, Patol. Sumama ka na. Minsan lang naman eh. Baka sa susunod, matuloy na yung binabalak ni Jun na lumuwas ng Maynila para magtrabaho. E di matagal-tagal rin tayo bago ulit magkita. Kung sakaling matuloy siya. Pangungumbinsi pang wika ng kaibigan ko. O na, sige na. Magbabaon na ako ng bigas pati na rin tubig. Sabi ko pa nga sa kanya. Sinabi naman niya na si Marlo na raw yung bahala sa alak at si Jun naman yung bahala sa pulutan. Mag-iihaw umano kami ng aming mahuhuli at yun yung uulamin namin at gagawin na ring pangdagdag na pulutan. Matapos ko nga pong magayos ng baon, umalis na rin po kami ni Makoy. Makalipas lamang yung ilang sandali, natanaw na rin namin ang dalawa naming kaibigang naghihintay na sa bukana ng baryo. Nang makalapit na nga kami, ay agara na kaming naglakad patungo sa karatig bundok na hindi pa namin napupuntahan ng mga kaibigan ko. Ayon sa mga kababaryo namin, meron daw malaking ahas doon sa bundok. Kasing laki umano ito ng niyog at tumitilaok na para bang manok.
Siyempre, natatawa lang kami doon. Alam naman naming kalokohan lang yun na kwento eh. Kung kaya't naglakas loob kami na pasukin yung kabundukang ipinagbabawal. Sa kadahilan ng maraming ang kwento noon na meron daw ahas, pero alam naman naming wala eh. Pero delikado raw talaga yung bundok na ito. Pero kahit ganon, dahil nga mga binata pa kami at may katigasan pa ng ulo at kayabangan, kaya naman hindi kami naniniwala sa mga ganong haka-haka ng aming mga kababaryo. Imbis na matakot kaming suungin yung kagubatan, pinuntahan pa nga namin ito at pinagplanuhang mga aso sa loob nun. Naglakas loob kaming pasukin yon para lang patunayan sa mga taong hindi totoo ang malaking ahas na kanilang sinasabi. At kung sakali mang totoo, baka pwede naman naming patayin. Yun yung nasa isip namin noon. Pagpasok pa lang namin sa bukana ng bundok, sumalubong na po sa amin yung kakaibang hangin na para bang nagpapahiwatig ng masama. Langya tol, ang lamig naman dito. Parang kinukutoban ako dito ah. Nakangiti pa ring wika ni Jun sa amin. Baliw, alam mo namang madaling araw pa eh. Malamang medyo malamig pa. Hintayin mo mamaya at iinit rin dito kapag sumikat na yung araw. Wika ko naman. Sa paglipas nga ng mga oras ay wala rin kaming nakikitang hayop doon. Kaya naman naglakad pa kami doon pakyat sa bundok. Nagdarasal na sana'y hindi kami makakita ng ahas. Meron ding mga kasabihan na aalatin ka raw kapag nakakita ka ng ahas habang nangangaso. Yun ay hindi ko naman alam kung totoo. Nung sumikat na nga po yung araw, ay meron na rin po kaming nahuli, mga ligaw na manok. Kaya nga lang kulang din yun eh. Mas mabuti sana kung baboy ramo. Hanggang wala po kaming nahuhuli doon at mabilis pong lumipas yung mga oras na hindi namin namalayan na magtatakip silim na. Napadako na nga kami sa medyo may kasukalang parte. Tapos ilang sandali pa ay huminto kami ng mga kaibigan ko sa may gilid ng sapa para doon muna mamahinga. May ilan na rin naman kaming nahuli kaya ayos na rin yon. Plano naming ituloy na lang kinabukasan yung pangangaso. At kaagad na nga kaming nagpaningas ng apoy dahil dumidilim na rin. Samantalang si Marlo naman ay nagkatay na rin ng mga nahuli namin. Habang kami naman ni Makoy ay naghanap ng mga dahon na pwedeng ilatag para gawing pahingahan. Matapos nga po naming gumawa ng maliit na pahingahan, ay lumusong na rin ako doon sa may sapa at naghugas ng mga paa at kamay. Maya-maya pa ay meron po akong napansin. Pansin kong para bang gumagalaw ang mga nagkukumpulang mga damuhan sa hindi kalayuan at meron rin akong naririnig na ingay mula doon. Mga lagpas 6:00 na rin po ng gabi noon eh dahil nakikita kong dahan-dahan nang lumalabas yung sinag ng buwan. Natanaw ko naman yung kaibigan kong naroroon na sa ginawa naming pahingahan. At ang iba naman ay nag-iihaw na rin ng karne. Sandali po akong nakiramdam at pinagmamasdan yung buong paligid. Sabi ko noon, hindi kaya yun na yung sinasabi ng mga kababaryo namin na malaking ahas. Baka dahan-dahan yung gumagapang papalapit sa mga kaibigan ko nang hindi namin napapansin. Habang pinagmamasdan ko nga yung mga kaibigan ko, ay tila ba may napansin po akong tao na nasa may likuran banda ni Makoy. Nakatalikod po kasi yung mga ito at parang may naaaninag talaga akong tao sa kanilang likuran. Habang pinagmamasdan ko po yon, sinubukan ko pang ikurap yung aking mga mata dahil baka namamalikmata lang din ako. At nung ginawa ko nga po yon, bigla namang nawala yung nakikita kong parang tao. Kaya naisip ko na baka namamalikmata lamang ako. Matapos ko ngang maglinis ng katawan ay lumapit na ako sa mga kaibigan ko at nagsimula na po kaming mag-inuman habang nag-iihaw ng karne. Ilang saglit pa
Tuluyan na ngang nilamon ng kadiliman yung paligid. Hindi naman kami nangamba dahil malaki naman yung buwan ng gabi na iyon, kaya't maliwanag yung kapaligiran. Maya-maya pa ay may narinig na naman po akong ingay. Kaya lang sa pagkakataon na iyon, ingay ng baboy ramo yung aking naririnig. At tila ba nagkukot-kot yon sa lupa. Sandali ko pang pinakiramdaman at itinaas ko yung aking leeg para sipatin kung nasaan nga ba yung ingay na iyon. Nang bigla pong magsalita si Marlo. "Tol, sandali. Huwag kayong maingay." Wika pa nito. Nakatingin naman kami kay Marlo, sabay tingin din sa kanyang tinuturo sa hindi kalayuan. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nang sundan namin ng tingin yung kanyang tinuturo, may nakita po kaming taong papalapit doon, marahang naglalakad na talagang tinutumbok yung aming direksyon. Pero dahil sa liwanag ng buwan, napansin naming parang kakaiba yung kanyang mukha. Wala po itong suot na pangitaas. At mapapansin rin agad na isa po yung lalaki. Napakakintab rin ng kanyang buong katawan na animoy na balot ng langis. Lalo at maliwanag nga yung buwan kaya nakikita namin. Habang papalapit ng papalapit, napapansin namin na parang nakakakilabot yung wangis ng taong yon. At bigla na lamang po itong yumuko na tila ba'y hayop na parang may ibang ginagawa. Pagkatapos po nun ay tumigil po yun na parang sandali kaming pinagmamasdan at tinatansya. Siyempre, kinabahan na po kaming lahat noon. At yung matindi pa po, yung isang ligaw na manok na hindi pa nakatay. Nilapitan po nun at parang binalian po agad ng leeg. Sandali lang pong nangisa yung hayop habang nakatingin pa rin po yung lalaki sa aming direksyon. Itinali po kasi namin yon sa unahan lang. Nang walang ano-ano, bigla po yung nilantakan ng lalaki. Kitang-kita po namin bigla na lang po niyang kinagat yung hayop. Na parang normal na pagkain lang po yun sa kanya. Dahil po doon, alam na po namin na hindi ordinaryo itong aming kaharap. Agad pong pinagpapatay ni Marlo yung aming apoy at binulungan po nito kaming dahan-dahang gumapang sa lupa para hindi daw kami mapansin agad, lalo at abala pa po yung taong yon sa pagkain doon sa ligaw na manok. Na hindi ko alam kung tinatakot lang po ba kami nito, na parang gusto lang din po nitong ipakita sa amin ang kanyang ginagawa. Sabi po namin noon, tumakbo na kami at samantalahin muna namin habang abala pa ito sa kanyang ginagawa. "Teka lang, bakit naman tayo tatakbo?" Naguguluhan pang tanong ni Makoy. "Baliw ka ba, pre? Aswang tong nasa harapan natin. Saan ka ba nakakita ng taong kumakain ng hilaw na hayop? Hinigo pa nga yung dugo Kaya habang hindi pa niya tayo pinapansin, umalis na tayo rito. Nakita niyo namang tinignan niya tayo, 'di ba? Imposibleng hindi pa niya tayo nakita. Lalo at maliwanag rin dahil sa apoy." Bulong pa ni Marlo. Yung pinagtalian po kasi namin ng aming ibang nahuli, mga ilang metro pa yung distansya sa aming kinaroroonan. Hawak nga po yung sibat. Dahan-dahan na po kaming gumapang sa lupa. Sibat pa po yung gamit namin noon sa pangangaso Sumunod lang po kami sa kaibigan naming si Marlo dahil ito po yung nangunguna sa amin. At nung medyo nakalayo na nga kami ng bahagya, tumayo po kami sa pagkakagapang at kumaripas po kaming lahat ng takbo. Matulin po na takbo, palayo doon sa nilalang na iyon. Habang kumakaripas nga po kami ng takbo, ramdam na ramdam ko yung presensya ng nilalang dahil sa bawat paghakbang ng aking mga paa.
Nakakarinig po ako ng angil. Na tila ba hinabol pa rin po kami nun. Nakakaamoy na rin kami ng kakaibang amoy. Yun bang parang nabubulok na laman na nanggagaling sa aming likuran. Kaya hindi ko po napigilang lumingon. Nung makalingon nga po ako, labis-labis po yung takot na aming naramdaman at halos panawa na ako ng ulirat. Sandali rin akong napahinto sa aking pagtakbo. Lalo na noong masilayan ko yung isang nilalang na parang baboy ramo pero may kalakihan. Namumula rin po yung mata sa dilim na talagang yun po yung kitang-kita. Medyo hindi rin po normal yung haba ng tainga ng hayop. Habang walang humpay po yung pag-angil na ginagawa nito. Na dahil nga doon, naririnig ko talaga. Napapalapit na ito ng papalapit sa amin. Nakakahabol na po ito. At nung bahagya nga pong bumagal yung aking pagtakbo dahil hinahabol ko rin yung aking paghinga. Paglingon ko po ay biglang nasa likuran na po namin yung hayop. Noong akmang dadambahan na po ako ng nilalang, mahigpit ko pong hinawakan yung sibat. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan ko yon na ginamit sa kanya. Tinusok ko po ito gamit yung hawak kong sibat. Tinamaan ko po yun sa kanyang tiyan. Dahil po doon, nagpakawala ng nakakapangilabot na huni yung aswang na iyon. Halatang nasaktan po yon na hindi ko na nga rin nagawang bunutin pa yung sibat na natusok ko. Dahil agaran na rin akong hinatak ni Makoy at sinabihang tumakbo na ulit kami. Pakiwari ko ng mga sandali na iyon. Katapusan na naming magkakaibigan. Dahil bukod sa napakalayo ng bundok na aming pinuntahan, wala pa kaming mahihingian ng tulong dahil liblib nga po yung bundok na ito. Narinig ko namang sumigaw si Marlo na magpatuloy lang daw kami sa pagtakbo. At sundan lang daw namin siya dahil meron daw siyang alam na tao na mahihinga ng tulong at paniguradong matutulungan kami nito. Basta't wag lang kaming maghiwa-hiwalay sa pagtakbo at sumunod lamang sa kanya. Yun nga rin yung ginawa namin. Sa sobrang bilis ng takbo ay hindi ko na naramdaman na naroon pa ito sa likod. Talagang yung buong atensyon namin ay nakatuon lamang sa pagtakbo ng matulin. Dahil kung hindi namin gawin yon, tiyak na mahahabol kami ng aswang na yon. Makalipas lamang yung ilang sandali, meron na kaming natanaw na kubo na sa tingin ko ay nasa may paanan na nga rin kami ng bundok. Sumigaw naman si Marlo na bilisan pa umano namin ang pagtakbo. At kapag nakarating na kami sa bakuran ng kubo, tsaka kami huminto. Nasa kabilang side po ito banda ng bundok. Iba po ito sa dinaanan namin nung papunta kami paakyat. Ang sabi ni Marlo, yung kubo daw na iyon ay protektado at hindi makakapasok yung mga masamang nilalang kahit sa bakuran pa lang. Dahil kilala raw niya yung nagmamay-ari nun na isang ang albularyo. At dahil nga sa takot, nagtiwala na lang kami kay Marlo. Kaya nung makarating na nga kami doon at nakapasok na rin sa bakuran, mabilis po kaming kumatok. At meron pong tinatawag na pangalan si Marlo. Kami namang magkakaibigan ay halos maihi na rin sa salawal habang hinihintay na pagbuksan kami ng kung sino mang nasa loob ng kubo. Habang hinihintay nga naming pagbuksan kami, hindi na rin namin naririnig pa yung nilalang at hindi rin namin ito makita sa paligid. Ang tanging naririnig lamang namin noon ay parang merong tumatakbo palayo. Maya-maya pa ay bumukas na nga rin yung pinto. At lumabas po doon yung lalaking tinatawag ni Marlo na Tata Jose. Wala naman ding tanong-tanong at kaagad po nito kaming pinapasok. Nang makapasok na nga kami, nalaman naming isa nga itong antingero na albularyo. Naninirahan sa may paanan ng bundok sa kabilang side.
Matagal na pala itong kilala ni Marlo, kaya pala ang lakas ng kanyang loob na ayain kaming mga aso doon sa bundok na yon. Pinainom pa kami ng tubig ng matanda noon at kwento nga namin sa kanya ang mga nangyari. Ang sabi pa nito, baka isa raw yung uri ng aswang na lumalabas lamang kapag kabilugan ng buwan. Kapag mga ganong aswang daw na bihira lamang lumabas, talagang matatalas daw yung mga pandinig at malamang ay kilala daw siya ng aswang na iyon. Kaya hindi na raw ito tumuloy nang malaman niyang pumunta kami sa bahay ng albularyo. Matapos po naming magkwento sa matanda, tsaka pa lamang po ako nakahinga ng maluwag. Binigyan pa po nito kami ng mga proteksyon kung sakaling maisipan pa rin daw namin na muli pa ring mamundok. Pero masyado na pong maraming nangyari na pakiramdam ko noon. Hindi na kami aakyat pa ulit ng bundok. Pero tinanggap pa rin po namin yung kanyang ibinigay. Kinaumagahan na rin po kami umuwi. Bitbit yung nakakatakot na karanasan na hindi namin malilimutan. Dito ko na rin tatapusin ang kwentong ito. Maraming salamat po.